Ugnayang Pilipinas at Indonesia, pinagtibay sa pagbisita sa bansa ni Indonesian President-elect Prabowo Subianto. Pinasalamatan siya ni Pangulong Bongbong Marcos dahil Pilipinas ang una nitong napiling puntahan. Senyales daw ito ng mas lumalalim at lumalakas sa alyansa ng dalawang bansa. Tugon naman ni Prabowo, bilang Asyano ay natural lang daw na magkumustahan at magpatibay ng samahan ang mga magkaibigang bansa. Bago siya formal na mailok sa posisyon bilang Pangulo ng Indonesia na nakatakda sa October 20. Isang dating umanong miyembro ng Angels of Death hawak na ng pulisya. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, inamin daw nito na ginagamit ang grupo para sa personal na interes si Pastor Apollo Kibuloy at paranakot sa mga umanay biktima niya. Nagbagid din daw siya ng mga kasapi rin ng Angels of Death na handang makipagtulungan sa PNP. Sabi naman ng pulisya, bine-verify nila kung taga Kingdom of Jesus Christ nga ang individual at ipinaubaya raw nila sa korte na magpasya sa mga sinabi nito. Sagot naman ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Kibuloy, hindi totoo ang Angels of Death. Meron lang daw Angel Warriors na nagdarasal para sa pastor. International Design Conference idinao sa Taguig sa pangunguna ng DTI Design Center of the Philippines. Layon ng conference sa hasain ng mga designer, negosyo at pamahalaan sa papel ng design para resolbahin ang iba't ibang hamon at suliranin sa lipunan at mapabuti ang buhay ng publiko. Nagbahagi ng mga kaalaman ng ilang renowned design expert at thought leader sa 4 na session ng conference, gaya ng session tungkol sa paggamit ng gross national well-being, kung saan nagsilbing panelist ang CEO at founder ng Menarco Development Corporation na si Carmen Jimenez Ong. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, isang bagong bagyo ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa latest bulletin ng Pag-asa, signal number 1 na sa Batanes. Mababa ang tsansa ng bagyong Igme na mag-landfall sa Pilipinas at inaasahang lalabas din ng PAR sa linggo. Pero dahil palalakasin ito ang habagat, uulanin ng ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley, Cordillera, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Calabarzon at Bicol Region. Posible rin yan sa malaking bahagi ng Visayas kung saan may heavy to intense rains. Halos ganyan din ang sitwasyon panoon pagsapit ng linggo. Ang Mindanao naman posibleng ulanin sa weekend lalo bandang hapon. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan bukas at sa linggo, kaya huwag kalimutan magdala ng payong kung may lakad. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa bahay ni dating Vice President Leni Robredo. Sa pahayag ng Office of the Vice President, pumunta raw si Duterte sa Bicol para dumalo sa Peña Francia Festival matapos imbitahin ng isang kaibigan. Habang nandoon, inayos na rin ng naturang kaibigan ang pagdalaw niya sa tahanan ni Robredo. May iba rin daw na binisita si Duterte habang nasa Naga at dumalo rin sa isang misa roon. Kinumpirma naman niya ng dating bise. Ayon kay Attorney Robredo, personal ang kanilang naging pag-uusap at di tungkol sa politika. Pinag-aandaan na ang fluvial procession para sa Our Lady of Peña Francia bukas. Galing naman sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga dumayo sa pahalik sa Berhen. Saksi, si Oscar Oida. Maga pa lang, dagsana ang mga deboto sa pahalik ng Our Lady of Peña Francia dito sa St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral sa Naga City. Marami ang dumayo pa mula sa malalayong lugar. Baon ang kanika nilang panalangin at kwento tungkol sa inang Peña Francia. Nagkaroon ako ng cancer. 1986, 87 ba yun? Every time na maglalagay kami ng bulaklak sa paanan niya, nag-whisper ko sa kanya, sabi ko, kaya mo naman nag-extension. Pero hanggang ngayon buhay pa ako. Panata na rin naman namin. Marami ang nagtitinda ng mga memorabilia, rosaryo, t-shirt at iba pang may imahe ng ina. Ang mga taga-Commission on Liturgy ng Archdiocese of Caceres sa Bicol Region naman, abala sa isasagawang misa sa harap ng Quadricentennial Arch sa tapat ng Cathedral bukas bago ang fluvial procession. Extra special ang selebrasyon dahil ipinagdiriwang din ang ika-100 canonical celebration ng Peña Francia. Canonical coronation is a special recognition given by Rome. Usually there are 2 requirements: antiquity and miracles. Antiquity because it should have passed the test of time. And in 1920, when the petition was made for canonical coronation, the devotion was already more than 200 years old. So, pasado. Alauna ng hapon bukas, inaasahang magsisimula
ang fluvial procession. Hindi yan pare-pareho kada taon dahil nakadepende sa taas ng tubig sa Naga River. Pag masyadong mataas yung tubig na high tide at the peak, yung peak ng high tide, hindi kami makakadaan sa ilalim ng tulay ng Colgante and Panganiban. Pag low tide naman, masyadong mababaw ang tubig, sasayad yung pagoda. Hindi yan naabante. So talagang we observe the tide na in between. Mula sa katedral, isasakay ng pagoda ang Inang Peñafrancia para baybayin ang Naga River pabalik ng Basilica Wharf o landingan. Sa mga magtatangka namang tumalon sa ilog habang prosesyon, sa paniwalang nagiging blessed ang ilog pag dinadaanan ng Inang Peñafrancia, may ibang panawagan ang simbahan. Kung siya ang ating ina at reyna natin siya, ang ilog ay kanyang dinadaanan, dapat nating alagaan yung river. We must make sure na the river will not be polluted because it is the river we dedicate to our Blessed Mother. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Nakatanggap ng impormasyon ng PNP ukol sa kung nasaan si Attorney Harry Roque. Ayon sa PNP, lahat ng impormasyon ay ibinibigay nila sa House Sergeant at Arms sa gitna ng arrest order ng Kamara. Limitado raw ang tungkulin ng PNP sa pagbibigay ng seguridad. Ang arrest order ay bunsod ng pangalawang pagkontempt sa kanya sa Kamara dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig at pagsumite ng mga hinihinging dokumento ng komite kaugnay sa kanyang mga ari-arian. Tumangging magbigay ng panayam si Roque, pero dati niyang iginiit na hindi siya nagpapaaresto sa komite ng Kamara na nag-iimbestiga sa mga pogo. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.